Thousands
Tayo po ay tumayong lahat. Yumuko. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad. Sa iyo lahat, Lord, ang kapurihan, Lord Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na naman, Lord, na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Upang magkaisa kami, Lord, na magpuri sa iyo, Panginoon, Lord. Dalangin namin, Lord, na pakalinisin mo po kami, Lord. Tanggalin mo, Lord, ang anumang balakid sa mga puso't isipan namin upang sa ganun, Lord, ay may bigay namin sa iyo, Lord, ang pinaka magandang pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami sa mga sala namin, Lord. Hinihiling namin, Lord, na buksan mo ang pangunawa namin upang ang mga salita mo, Lord, na maririnig namin ay maunawaan namin, Lord. Ikaw po, Lord, ang siyang magtanim sa puso't isipan namin, Lord, upang sa ganun ay may apply namin, Lord, sa araw-araw naming pamumuhay ang iyong mga salita, Lord, na naririnig namin, Panginoon. At i-bless mo, Lord, ang lahat po ng partes na pagpupuri namin sa iyo, ang mga awitin, Lord, na aawitin namin, Lord, naway mabigyan ka, Lord, ng kapurihan, Lord God, sa mga awit na aawitin ng bawat isa sa amin, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo. Bukatatam Bible tamta awit 62. Verse 1 update 7. Kay kunay kagin na luwag na yako. Tanging sa Diyos lamang ako ay aasa. Ang kaligtasan nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasad. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Hanggang kailan ba ninyo lulupigin ang sinuman na nais ninyong patayin? Tulad ng isang pader na siya'y ibagsak. Gaya ng bakod niya'y mawawasak. Nais lamang ninyong siyang ay siraan sa iyong hatikan ibaba ang dangal. Magsinungaling iyong kasiyahan. Pangarap ninyo'y kaaway nagpapala. Subalit sa puso ay inyong sinusumpa. Tanging sa Diyos lamang ako umaasa. Ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas. Tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko'y aking karangalan ay buhat sa Diyos na sa Kanya lamang. Sa'y malakas
kong tagapagsanggalan, matibay na muog na aking kanlungan. Amen. Kaya tanong po magito ba? Diyos ta fugag mitang ngami nguragi ira, kansyon at tampo iyafutan. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King of all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leave us breathless in no wonder, the King of glory, the King of all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings the chaos back into order? Who makes the orphans a son and daughter? The King of glory, the King of all kings. Who rules the nations with truth and justice, just like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King of all kings. This is amazing grace. This is
songs I sing for all that you've done for me. Amen. Patuloy po nating awitan ng Panginoon. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Ulitin po natin. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Luwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Ang ngalan mo. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Luwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Ang ngalan mo. Amen. Ipapatampaya ko rami gina. Anak kitawag ko, tumakipanadagtan po, tapatuloy tang pagkansyon. Tayafo. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're
Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Jesus, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. Amen. Ipapatang po iyapo tang muragira. Marayo iyapo sa ngawe po ay welcome tang po ikatagitate. Praise God po, ta igatampo man na tawi ta templo na to mafurulo madayaw ta tatadday to Diyos ta. Ipapotang po iya po ira. Sa ngawe po ay sini po imaya po may mga share the goodness na iya po ta life na. Sige po. Diyos ta fugag kanit tang aming iku idadayaw i Diyos ta piyana nga kanayon ta pagtulay mi ta proteksyon na pangyawan na tusigang ana makasitugawa gawayam mi
marayarayaw i Diyos na dayaw ako i Diyos ta pinangirolo na ta VBS 19 ta 2 days ta pinangiwasan na ta teachers ira to nanudto marayarayaw i Diyos ta ipen na ipagkaraga ta teachers to nanudto ira ta kids marayaw i Diyos gapa ta patuloy to ipangirolo na tanyakang pangiwasan na tanyakang kidawag ko wawaragi ira patuloy nga pangidasal no tanyakang aroy ipagkurang ako amo na yako saka medyo makuha no sa gakaruan kung kutanolong ko Lord ufunan na tapian na nagagalamutan niya kang maparulo gari no sa kang ininakulapan no tagbagila pa awang ko awan to kakayahan ko talaga ko your Lord makatalo nga ta alo mo ta idangan na Lord to karunungan Lord kung kutan taya yari dasal-dasal ko ta Diyos marayaw i Diyos ta kunari patuloy la pa fellowship no Febis kunari no Martis taggabi mabalo ta patuloy nga pangiwasan na tanya kang natakahulog ko ira nga umay nga kanayon kat di sinabi marayaw i Diyos. Amen. Marayaw iya po. Sinipaga po imaya po may madayaw tiya po. Nagkapaga po. Ba't yung sinasabi birthday boy daw? Narinig ko yun. Sino yun? Oo nga, may nag-birthday. Nanono ko rin. Ay, nagatang yan nag-birthday. Ano yan? Sinipaga po, imaya, umimatayaw po, tayafo. Awan lang po. So, matayo nga din tayafutan. Nitulo na to, ay gaimesi mo to VBS ta di sinabi. Magayaya kami to, minay kami tari yung mga kids doon. Very challenging yung mga itututan nila. Siyempre, more on, so, marliliit pa talaga yung iba kunwari. Tapos, kakaya da may tautong madarusag kunwari. Tapos doon din sila nagme-merienda kunwari. Pero praise God, pinangirolo na ni kami ni Hana itong mga tudutan nila. Ta provisions na rin. Nguri Wednesday balo. Ang kita na kulang yung budget. Kaya nag-usap kami ni Hana na mag-send sa GC. Kunwari, tapos praise God nangyawa ira yari provision ng aming nayafu marayaw iyafu ayari masingami to na bless na enjoy danari kids to na join ta VBS ayari kaya ko rin ikuayawing opportunity pero thank you din tang aming to nanufong kunari kabataan ira to naluto lugaw expert, kunwari. Ngamin po, ito naging part na VBS 2025. Iya po yung mga toli. Tanikamutan nitam. Yari nga kinuwatam ay kurugato. Eternal significance na. Sakripisyo, kunwari ito kinuwatam. Yari ay ari ito masayang. Tamega po. Kinuwatam yari para tayo po. Yari lamang ay gapagapo. Sa nuawandang po ay ginatang labiitad day tukan siyang naging na mensahe. Ay, magta-testimony ka? Ay, kansyong. Okay po. Birthday niya.
Minsan pa po, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Palagi ko pong inuulit, sinasabi sa inyo na sa bawat pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa atin na siya'y papurihan, ito ay isang napakagandang pagkakataon. It is a privilege, isang opportunity, hindi lang basta opportunity, pero isang pribilehiyo po para sa atin na mapakinggan natin ang turo ng ating Panginoon, mag-aral sa Kanyang mga salita sapagkat ang salita ng Diyos ay siyang nagbibigay ng karunungan sa atin. Ang salita ng Diyos, ang mismong gabay, siya ang tanglaw sa ating buhay. Itulong na patuloy tang iubog ng Diyos. Yarito kada no igay opportunity tang tumagin na magtidyang mo, tayo po ay mag-aral sa salita ng Diyos. Ibilang po natin na ito ay isang napakagandang pagkakataon. Kung kaya ituon natin ang ating buong isip, ay lamang mag-istorbo tanitang, netang lugaring no medyo sikatrog kitang, lukatat tang ipagkitang tapeno, pamakapianat tang ituddu. Amen? Sige. Tumayo po tayo upang bigyang galang natin ang salita ng Panginoon. Halaw sa sulat ni Juan, John chapter 3. Atin pong basahin ang magmula sa verse 22 hanggang sa 30 at ganito ang nakasulat sa banal na kasulatan. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili sila roon ng kaunting panahon at nagbabautismo ng mga tao. Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, "Guro, naaalala po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat." Sumagot si Juan, "Walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito ay pagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang mga kapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa Kanya. Sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may maging mababa." Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, mahabagin at maawaing Panginoon, lubos kaming nagpapakumbaba, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, O Lord, sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang kami maparito, upang mag-alay ng pagsamba sa iyo, pagdakila sa iyo, pagpupuri sa Espiritu at sa katotohanan. Nawa ay pangunahan mo kami sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang siya mismo ang tutulong sa bawat isa sa amin na mabigyan kami ng pangunawa mula sa langit sa pamamagitan niya upang kami po ay maturuan. Buksan niyo ang aming pangunawa, Panginoon. Linisin niyo rin po ang aming mga puso sa mga kasalanan. Nagpaparumi sa amin na aming nagawa upang kami maging dalisay at ang aming mga puso ay magiging malinis na sisidlan ng iyong katuruan upang kami ay mas lalong maging mabunga sa aming buhay Kristiyano na kung saan niyo kami tinawag, Panginoon. Nagpapasalamat kami muli at gabayan niyo kami sa aming pakikinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
Amen. So, tayo po ay umupo at pag-usapan natin ang napakagandang halimbawa na pinakita sa atin ng isang karakter sa Biblia na kung saan walang ibang pinagtuunan niya ng kanyang buhay kundi ang mabigyan ng karangalan, maitaas, madakila ang Panginoong Yesus sa kanya. No? So ito ang pag-uusapan natin, the true greatness in the kingdom. Ang totoong pagiging dakila sa kaharian ng Diyos. Sino ba ang ibinibilang na dakila sa kaharian ng Diyos? No, napakahalaga po nito sapagkat sa panahon ngayon, napakarami po ang nako-consume sa self-promotion na tinatawag. Laking impluensya. Kung obserbahan po nating mabuti, karamihan sa mga tao ngayon ay ipinopromote nila ang pagbibigay ng pagpapahalaga sa sarili. Self-exaltation, self-promotion, self-love, everything nakatuon sa sarili. No? Yan ang karamihang nangyayari ngayon sa society na ating ginagalawan. Ngunit, ito ang buong katuruan na nais kong ituro sa bawat isa sa atin. Na ang totoong kadakilaan, true greatness, is knowing and accepting who we truly are before the sovereign God. Ang totoong kadakilaan, mga kapatid, ay yung pagkakaalam natin at pagtanggap natin kung sino talaga tayo sa harapan ng dakilang Diyos. Yan ang totoong greatness na binibilang sa kaharian ng Diyos. Ang sabi ni Martin Lloyd-Jones, gustong-gusto ko yung sabi niya, there is nothing sadder about this present age than the appalling absence. Ang ibig sabihin ng appalling ay shocking, no? Nakakashock. Shocking, appalling absence of humility. And when this same lack is found in the Church of God, it is the greatest tragedy of all. At Tagalog na, ang sabi ni Martin Lloyd-Jones, wala na pong mas nakakalungkot pa sa kasalukuyang henerasyon at this present age kaysa sa nakakasyak na kawalan ng pagpapakumbaba, absence of humility. At sabi niya, kung itong kawalan na ito ng pagpapakumbaba ay nakikita mismo sa iglesia ng Diyos, ito na ang may tuturing na greatest tragedy of all. Yun ang sabi niya, which is true. Sapagkat hindi lang po sa society ng unbelievers nangyayari ang kawalan ng pagpapakumbaba, sapagkat ang nagiging focus ng karamihan ngayon ay self-exaltation. Yung itinataas ang sarili. Kaya nga gustong-gusto ng tao ang reward, gustong-gusto ng tao ang praises. Kaya na tolay madayaw. Pagidamad na pagayatong. No? Kaya na tolay honor. Gustong-gusto nila ang honor. Ngunit, hindi po ganyan ang itinuturing na dakila sa kaharian ng Diyos. Pati ang katuruan ngayon, mayroong isang katuruan na talagang lumalaki, nagkakalat, no? Actually, ito ay nag-umpisa sa Western theology sa Amerika, yung tinatawag nilang free will theology, na yan ay very unbiblical. Sinasabi ko ito sa inyo upang sa ganon ay mas safeguard kayo sa tendency na baka maniwala tayo dito. Kasi isang katuruang nagtatago sa kunwari ginagamit nilang parang damit, pinagdadamit ng ebanghelyo, ngunit ang malalim na ugat nito ay walang iba kundi ang pride ng tao. No? Kasi sa tinatawag na free will theology, pilit nilang ibinababa ang kadakilaan ng Diyos. At sa huli, ultimately, ay ang will ng tao ang siyang masusunod, lalong-lalo na sa kaligtasan. Para sa kanila, hindi ka pwedeng iligtas ng Diyos hanggat hindi ka
umaayon. If you don't agree, pwede mo daw tanggihan ang kagandahang loob ng Diyos. Yan ang tinatawag na free will theology, which is in the center of it is exaltation of man. Itinataas ang pride ng tao. Kung kaya't, tignan natin ngayon, aralin natin, sa pamamagitan ng isang pinili ng Diyos, si Juan Bautista, no, tagapagbautismo. Kung ano nga ba ang maaaral natin sa kanyang buhay upang sa ganon ay makita natin kung sino nga ba ang itinuturing na dakila sa kaharian ng Diyos at kung paano ito nangyayari. May dalawang bagay lang akong nais na isalaysay sa inyo patungkol kay Juan Bautista at sa aaralin natin ngayon. Kakaiba ang naging buhay ni Juan Bautista. Kung titignan natin ang Biblia. Dumudumahin ni Pagtolay na. Yaya ay dana na pilyang. No? Buntis pa lang si Juan Bautista noon nung bumisita si Maria sa kanyang nanay na si Elizabeth. Ay pagkarinig pa lang ng nanay niyang si Elizabeth sa boses ni Maria, gumalaw yung bata sa sinapupunan niya, buntis pa lang. No? Siya na siguro yung pinakabata na nagpuri kay Jesus. No? Pagkarinig pa lang sa boses ng yung nanay na ginamit ng Diyos na magsisilang kay Jesus, ay gumalaw na sa tiyan ng kanyang nanay, si John the Baptist, si Juan Bautista. Nung siya ipinanganak, kakaiba. Hindi siya namuhay ng katulad ng ordinaryong tao. Ang pagkain niya ay locust and honey. Ikanan na, nagganta, kung nalamang nila, locust. Baka kurya, kung na siguro, tayo banag. Masingo, baka kurya. Sindi na kasi singa na to kurya. Okay, pasinisiwang, pero kinda masingo. Baka basta yung mga ganon, yung mga locust, insekto ang kinakain niya, tsaka honey. Ang damit niya ay hindi katulad ng damit natin, ng damit nila noon. Tabi na ayam, may simnon ni Juan Bautista. Kana pinilyang ginakibaligi, Vibutatolay. Hindi siya tumira sa kanilang lugar. Siya ay tumira sa ilang. Nesisinaya niya. Kana lugar nagapakang na vuna. Ganon siya. Ibang-iba ang buhay ni Juan Bautista. Ngunit, ang kanyang pamumuhay ay isang buhay na patotoo, rebuking to the pride that so easily creeps into our fleshly heart. Ang buhay ni Juan, ang siyang nagsasabi, no? O kaya tinutuligsa ng pamumuhay ni Juan ang pagiging mataas, pride, na napakadaling pumasok sa ating mga puso, sa ating pagkatao. Lalong-lalo na kung tayo ay nabibigyan ng measure of influence na tinatawag. Kaya nga gustong-gusto ng tao na tawagin siyang boss. Pero lamang yung katawagan, wala pati, tamo yan, expression lamang. Ari, Boss Manel. Tinatawag din, pero hindi ibig sabihin nun na sila ay nagpapakataas. Ginagamit lang talaga nila na parang tawagan lang nila. Diba? Parang kaibigan lang, ganun. Pero dumayo rin, boss talaga to, astang boss. Kaya rin lupad duman ng leader, doon ng boss eh. Na kapag ka may gagawin, ang leader, sabi niya, hali kayo mga kasama at gawin natin ito. Pati ay mga trabaho. Ngayon may boss, Mega Motore, Juan Loyore. Kaya rin at duman ng leader, pati boss. Marami ngayon ang gustong maging boss. So, kapag ka nabigyan ka ng konting measure of influence, power, ay kalimitan ang tao ay nagiging mapagmataas, mayabang, may kayabangan. Ang sabi ni Juan, no, bagamat siya ay binigyan ng Diyos ng tungkulin na kakaiba sa lahat. Kasi siya ang naghanda sa pagdating ng Panginoong Yesus. He prepared the way for the coming of the Christ. Kaya nga, ang turo niya ay baptism of repentance. Tinatawag niya ang mga tao na magpabautismo bilang expression ng kanilang pagsisisi sa kanilang kasalanan, pagtalikod sa kasalanan sapagkat darating ang Mesyas. Kakaiba yung ibinigay na
ministry ni Juan Bautista. Siya ay tinuring na isang tanglaw, isang liwanag, isang apoy na God sent ahead of Christ to prepare the way. Maraming tao ang pumunta sa kanya. Crowds gathered, and then they wondered. Nagtaka sila. Ang tanong nila sa John chapter 1 verse 20, sino ka ba talaga? No? Sino ka ba talaga? Kung tignan ninyo ang John chapter 1. Sa verse 20 o 19. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng ilang paring Hudyo at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan. No? Sa halip ay maliwanag niyang sinabi, hindi ako ang Kristo. Sino ka kung gayon? Tanong nila, ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, tugon niya. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga nagsugo sa amin. Anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nilang muli. Sumagot si Juan sa pamamagitan ng pangungusap mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. No? Awayan na akong kinagito sa ngagida si ko by Kristo. Kasi, ameda, pagkakilala, si ni Kristo, tatong nga tiyempo, hindi pa nila kilala. Sa mga ginagawa niya, pwede sana siyang nagyabang. Sinipag-expectan no. Ani ka, doon na nutukwak ko, kung napanagwang ngayon eh. Yan na kong naparayag. Pwede sanang nagyabang, ngunit hindi. Sapagkat ang buhay ni Juan ay isang halimbawa kung sinong tinuturing na tunay na dakila. Hindi niya inilihim na hindi siya ang Kristo sapagkat hindi nga siya ang Kristo. Sapagkat ang hangad niya ay maipakilala niyang lubos sa lahat ng tao kung sino ba talaga ang Kristo. Kaya lantaran niyang sinabi, hindi ako ang Kristo. Pwede sana niyang kinuha ang pagkakataon na yon for the praise and applause of those around him. Kaya na nagwang paipopopo, daya yan ay. Mas sikat na ko ang gabayaya. Ngunit nung dumating si Jesus mismo, when Jesus walked up, ang sabi ni Juan sa John 1:29, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Pagkasabi niya yon, siya ay unti-unti nang isinet aside niya ang sarili niya. Nagpakumbaba siya. Yan ang tunay na may pusong dakila sa kaharian ng Diyos. Hindi self-exaltation, kundi self-forgetfulness. Yan ang first point na nais kong ibahagi sa inyo, mga kapatid. Ang isang taong tunay na dakila sa kaharian ng Diyos ay hindi self-promotion. Hindi niya hinahangad ang pagiging mataas ng kanyang sarili, bagkus ang hinahangad niya ay yung sinabi ng Panginoong Yesus na kung sino man ang nais na sumunod sa akin, kailangang kalimutan niya ang kanyang sarili. No? He need to deny himself and carry his own cross and follow after me. Self-denial, self-forgetfulness, that's the first point. Sa society natin ngayon, sabi ko kanina sa inyo, napakaraming tao ang nakafocus sa self-promotion. Kaya nga sa TikTok, Reels, sa Facebook, kung sakasakali na dumaan sa wall ninyo, konforme lakwan na tolay, tapi lamang mapansin nila. Di ba? Konforme lang pasingad da. Maski nga nakakana kong dapat may pasingang ipasingad da. Tapi lamang mapansin nila. Because that's self-promotion. Yung iba naman, ang hangad nila para kumita lang. No, views da. But that's still self-promotion. Hindi ganyan si John. Ang nakakalungkot, kahit sa mga iglesia ngayon, professing iglesia na nagpo-profess ng Christianity, lahat, o marami I should say, nagpo-promote sila ng self-exaltation and they deny God's sovereignty. They usurp, yung kinagita, gani ka mo, to apadda, igagangi parte na Diyos, maski tag mangyawa, to
pangastigo ay apad dahil lugar na Diyos. But John's life, ang buhay ni Juan ay isang halimbawa kung paano na ipapakita ang kadakilaan in terms of humility. John never cling, no? Kan nabulugaan ang makatalaw, kan naginafutang i-praises na karuang tutolay, but he never failed to bow low, napakalin no, tag gloria, tag dayaw ni Kristo, and for the glory of Christ alone. I-corona ni Juan ay arito recognition, arito medalya, arito padayaw na tolay, kailanman na hindi yon ang corona ni Juan. No? Ang kanyang kadakilaan ay naipapahayag mismo sa pagpapahayag niya ng pagpapakumbaba sa harapan ng tunay na Panginoon na dapat na siya lang ang may taas. Ang sabi niya sa John chapter 1 verse 27, kung tignan ninyo ang John 1:27, nung nakita niya ang Panginoong Jesus, He declared that He is even unworthy to untie Jesus' sandals. Kagin na pagakakko pagamekon nay to barakko isandalya. Nakurog to Kristo, ikurog to anak ng Diyos. Yan ang uri ng humility. Yatong iklase na pagpakalin no, that doesn't come from ever comparing your works and deeds to others. Yatong ipagpakalin no, tukan na maggafu, tapang ikumparang tabaging, o no binalim mo, ane atakarwang, tukagita na kuha ng Fariseo, ira. Piga ko na kinagini ka mo ilang beses ko na pong sinabi ang halimbawang ito, na nung nanalangin ang isang Fariseo, ikinumpara niya ang kanyang sarili doon sa isang nanalangin makasalanan. Binibilang nilang makasalanan isang taxpayer. Ang sabi nung Fariseo, mabuti sa akin, Panginoon, at hindi ko katulad yung makasalanan yon. No? Ako'y nag-aayuno, ipapalapalagopog na, ipagayuno na, panutol na kanungem anikin ni Jesus, panutol na taddob, mangyawa nga to 10% ng aming ikapu kun na ng aming nagganyakang kaya manikin ni Jesus. Sino sa dalawa ang umuwi na na-justify, na napawalang sala? Yung itinuturo nilang makasalanan na ang panalangin lang niya, have mercy on me, a sinner. No? Ang totoong humility ay hindi nanggagaling sa comparison ng natapos natin o nagawa natin sa iba. Ngunit ang totoong pagpapakumbaba ay nanggagaling lamang from knowing Christ in Scripture. Kung totoong makilala mo, no? Kapag niloob ng Diyos na magpakilala siya sa iyo, kasi hindi mo makikilala si Jesus sa pamamagitan ng iyong sariling pagnanais. Sapagkat ang sabi ng Biblia, it is God, no, who wills. Siya ang magbibigay ng pagnanasa sa iyo na kilalanin mo ang Diyos. Katulad ni Pablo, hindi si Pablo ang nagnais na kilalanin si Jesus, bagkus si Jesus mismo ang nag-abot ng kanyang habag kay Pablo upang ipakilala niya kung sino siya sa kanya. Ganyan po, ang totoong humility is knowing Christ in Scripture, yung totoong makilala mong lubos si Jesus ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan and the Holy Spirit, truly revealing your own desperate need of Him as Savior. Yan ang mensahe ni Juan. Wala siyang ibang ninais. Bakit siya nagbautismo? Upang makilala ng mga taong lumalapit sa Kanya ang tunay nilang kalagayan sa harapan ni Jesus at makita nila ang kanilang pangangailangan sa pagliligtas ng Panginoong Jesus. No? That's true humility. Huwag mong sabihin na dahil sa'yo naligtas yung isang tao, that could never happen. No? Kamu kaging to, pinangalawa ako, ni dasal ko, sinayrak ko, puro ko. Pinakapundasyon na pride actually ay nakasentro ta ay makagi. Ani ay
Wagi self-exaltation. No? Ang totoong humility is you point others to Christ alone. Yatong ifusto to pagpakalin, no? When the Holy Spirit truly reveals to you, ipasingan na tanigo, konviktan na katapeno masingam mo, ifusto to padya-padyang mo yung tunay mong kalagayan, makita mo ang pangangailangan mo sa pagliligtas ng Panginoong Yesus sa iyo. Yan ang totoong pagpapakumbaba. Ngunit hanggat hindi mo ginagawa yan, ang sinasabi mo ay nagtitiwala ka sa sarili mong kakayahan, nasasabihin mong binigyan ka ng Diyos ng sarili mong kakayahang gumawa ng desisyon. Naku po, hindi po yan pagpapakumbaba. No? Ang pagtunay na pagpapakumbaba ay nanggagaling sa Diyos, sa pagbubukas niya ng ating paningin at pangunawa, no? Na kung sino talaga tayo kung wala ang kagandahang loob ng Diyos at kung anong ginawa ni Kristo to cover us in His mercy. Si Juan, kailanman ay hindi pinuri ng mundo. Ba't di lamang inetura, menong kaniwan ng Biblia. Di siya pinuri. Sa katunayan, he was overlooked. He was rejected. He was misunderstood. And ultimately, ani kingwa da kung aniwan, difukuk ni Herodes, kabalin na nadyang tafukutang, nung siya'y nandun sa kanyang kulungan. Aninesim mo. Again, nanefuku. He was scorned for his faithfulness to Christ. Kasi mensahe ni Juan, mababawi ka mo, talikuran no, ikatagarulyan no, yatong latatagday to mensahe na. Sa nga umaran ni Tanisa, nung lumapit sa kanya mga Fariseyo, kayong mga lahi ng ulupong, pupunta rin kayo sa akin para magbabautismo. Ipakita nyo muna ang bunga ng tunay na pagsisisi, ang sabi niya sa buhay nyo. Kung kaya't tinuligsa siya dahil diretso ang mensahe ni Juan. Kanabuluga, pinugaddang ni Fustu. Ni pasingan na, ikapasikal na kuha ni Kristo lamang. Kaya mega futatong. He was scorned until nefuku yaya. Sangay gayaya tam masibo to afukutang. And when doubt crept in, medyo nagdudayaya. Nadogay ito mensahero ka ni Jesus. Niyavu natan nisa. Tam Matthew 11 verse 3. Kinagina. Niyavu da kwa ni Jesus. Siko ba talaga Kristo? Anong sagot ni Jesus? O, manoli ka mukha ni Juan. Kaginutukon lang eh. Moru imataki ira. Mapalubangang inefuku ira. Melayagaya ebanghelyo. Mapaginolay inatay ira. But Jesus did not rebuke John. Instead, ani kingwa ni Jesus, ni commend niya, truly I say to you, tangaming tunay na, awang nga na ito kagitani Juan, no one is greater than John the Baptist. Maski no ne fuku yaya, maski no pinagimamo ni Herodes yaya, mega futa panguryanang, di pagapo na ikaralon ni Juan, mega futa ibuyan na si Herodes sa pagtagarulina. Kasi sinadena si Herodias to atawa ng wagina. Sinafuna. O dibuyan ni Juan niya, ani King Juan, ani pefuku na. Yatong ibunga na mamasikal ka kuha ni Jesus. Expectam mo to kan nakadayawang natolay. Expectam mo to paraket at daka. Ultimately, nagapo ikaralon ni Juan. Niped data ang werang ni ulo na. No? Inilagay nila ang kanyang ulo sa isang serving plate dahil yun ang kahilingan ng anak ni Herodias sa nga birthday ni Herodes.
Na-request kinaginagaray, wayang kitdawang yan nilamang maski gadwa na intero, pagpatulak ko, yawa ako niko. Sinudwa na yena na iya, kagin mo to ipagapo mo ikaralon ni Juan Bautista. Kingwa ni Herodes, tayaya patul tatong na tiyempo. Natay si John. Ngayon manikin ni Jesus ni Sa. Nuta society, inefu ko, may kwenta ba to dakila? Ano awan? Di ba kapasirang na may fuku ka? Numas ka na, ginapo, de karalong mo. May kwenta ka ba to dakila? Awang. Ngayon, para kwa niya po Jesus, para kay Panginoong Jesus, si Juan ay binilang niyang dakila. Ang sabi niya, no one born among those born of women, there has arisen no one greater than John. Ni comment ni Jesus, ni bilang na to ay dakila, tapapatulan na. Why? Sapagkat ang pagkadakila ni Juan, John's greatness is or was in his unwavering devotion. Iaryan na buluga manguli to devotion na kuha ni Kristo lamang, kaya itong lunipakuha ng Diyos ni Sa. Ipreparang idalangan na Mesaya. Ikorona na, ay arito dayaw na tolay is not man's recognition or praise. Ngayon ipagayaya na paganiwan. Akang to ipagiging center stage. To yaya dapat sentro. Waya na nakuang kingwa ay bagina. Waya na nakuang inako'y dayaw. Pero kan nakingwa. But his joy, ipagayaya na, ay pointing to the one, si Jesus lamang, who truly belong to the crown. Amen. Kung natong itang dapat, ipatolay tang ang buhay po natin ay maging karapat-dapat katulad ni Juan na wala tayong ibang hinahangad to point to Christ doing everything for His glory. Dapat ipatolay tang ay kanayong kayo doduan na Yafu Jesus lamang. Arito dayaw tang yalo to kanayong makagi. Kanayong metontoli. Palagi pong sinasabi sa atin na sa lahat ng ating gagawin, ang hangarin natin palagi ay mabigyan ng kadakilaan ng Diyos. Ganyan ang ginawa ni Juan. Amen na sinafu, dayaw ni Jesus. Amen na nina, center stage. Sa center stage, magagi kasikatan. Kakaya na nagong ni Juan ngay, tasikat kaya tatong nga tiyempo, takartolay dumaitan niya. But he did not grab that opportunity. Kaya may kingwana, itutul na namin itotolay. He pointed everyone who comes to him to Christ alone. He never failed to declare, kinagina si Jesus, yaya kordero ng Diyos, para tayo kapakoma at katagarulian na tutolay na. May nabulugan ni Limag. No? He never claimed, kanabuluga inako. Hindi po niya inako ang dapat na para sa Diyos, para kay Kristo. He never failed to declare that. Kung natong self-forgetfulness makagi. Ari, kamu ma-focus ta baging. At tamang mo'y baging. Tapeno kurug to'y mayon doon tapatoleng ay si Jesus lamang. Amen. That is the heart of true greatness in the kingdom. Yatong ifustu to patolay afutufutuang no ng isang tunay na dakila sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, ang pangalawang point, laying down everything to exalt Christ. Laying down everything to exalt Christ. Masiga ba'y mamakoma ano sinakitan na ka na tolay? Masiga ano mapalig? Madali po bang magpatawad? Honestly, taruban ng Diyos. Mahirap ano? Ba't kaya nahihirapan? Ba't kaya tayo nahihirapan? What withholds people to forgive others of their offense?
Anit anono ano? Ano kaya? Ani mga ifugag nitang, nagtatamarigatang itang mamakoma. Self-worth. Ipangibalor tang tabaggitang. Yatong yung number 1, di dyan mo no tumapya. Ipangibalor mo tabagging irasong tumangifugag niko to marigatak ka mamakoma tatolay to naka-offendan niko. Yatong firmi, di dyan mo tang tumapya, mawaragi ira. Adde, no? To ariat tang awaya iwalang ngaming iadde na, especially pride. If we are not able to lay down everything, especially pride, it would be very hard for us. So, sigana tanitang imamakoma. Manana yung itakinan nono, tafutong, taunag mo, tan nono mo. Tupati ngaming adde na kaya mo pangilang muyagang tatakinan nono mo, maggakwang mo. Ngunit, tignan natin ang buhay ni Juan Bautista. Ang buhay niya, his life, shows us what it means to be truly humble. Ano ba i-core? Ano ba i-core? Naggana? Ano ba ang pinakamalalim na dahilan ng unforgiveness and bitterness? Yan po ay nanggagaling, it grow out of offense. When you are offended. Why? Because of self-worth. Kangga daw, tunay kaya pasirangat ka uwiya na lamang Di ba? Yan istorya danguri, di ba? Ano yung pagduman na Hapong ta Filipino? Ano bang pagkakaiba ng Japanese sa Filipino? Although istorya lang, pero may katotohanan. Sabi nila, pag ang Hapon ang napahiya, sila ay magpapakamatay. They commit suicide, di nga agad at kunwari harakiri. Pero ang Pinoy, kapag pinahiya mo, di siya magpapakamatay, siya ang papatay. Amenoon mo to Japan, iraitad da ito, katanangang to rate na suicide, taabing ira, kabataan. Napakataas po ng suicidal rate sa Japan, sa mga kabataan. Pag nag-fail sila, lalo na sa schooling nila, kapag yung sinet nilang standard hindi nila naabot, at pasirad na nagbagida, o pasirad na tanang kwanto tolay, mapakamatay ira. Mabuti na lang, hindi ganun ang Pilipino, Pilipino, tatagga, takanag, mukha na Dari ito. Kaya pasirangan, ame na maharakiri. Ikwan na magamok. So, that is pride. That is focusing on self-worth. The belief, on who believe ipangrug that we didn't deserve what was done to us. Awang ka na may pangot kung nariking wada nyo. Pasirangan nga Ani bukwat ko. Di binarantol ko. Because of self-worth. Idam mo to balor, ibaging. The expectation mo ay na-violate. Ano'y hustisya ay kananayawa ni ko. Although, sometimes, siya itong irangagannog ay pusto, it may be true. Ngayon, para takurog to Kristiyano kita ni Juan Bautista, we are expected, we are called to respond differently. Si Juan Bautista, harian na giminafu, he didn't cling to offense, to recognition or vindication, pangibalo. But he laid everything down to exalt Christ. Ikagantok king ni Juan, tapeno, kinaraga na. Tumalawang ay at fugutang. Tiniis niya hanggang sa malagutan siya ng hininga, putulin ang kanyang ulo. Now, sino ang nag-comment sa kanya na siya ay dakila? Sa sarili niya? Hindi. Ang Panginoong Yesus mismong nagsabi. So, nakikita natin, bakit binilang siya ng Panginoong Yesus na dakila? Because he was willing
to lay down everything to exalt Christ. Ang sekreto, kagin na Biblia, Psalm 37 verse 4. Alikin na, Psalm 37 verse 4. Kanaan yung ma-memorize ta niya ito. Anong sabi ng Psalm 37 verse 4? Aleram mo, ipagayaya mo dayafu, ay iyawa ng aming karagatan mo. He will give you the desires of your heart. No, ipagalera mo at pagayaya mo ay iyafu. Ano kaya na kaginyari? If you find your joy in fulfilling the Lord's will in your life, you refocus na patoleng ay magayaya ka no naparulo mo iuray na Diyos ta patoleng. No? Akang to'y pa-focus mo, tamarake to kingwada ni ko. Ono pagalaleg mo, tabalor na baging. That is not the secret of finding joy in Christ. But the secret is to truly beholding. Yuri talaga karagatan mo tumatagikwang. Iyafu Jesus tapatoleng. Sangaw na natagikwang iyafu. Masingam mo i-krus. And when you see the cross, you will see what it cost Him to forgive you. No na-comprending tumapya. No anikingwa ni Jesus, tapeno mapakoma katagaluliam mo. Tari ka magayaya, kamu marigatang, mamakoma tan nilamang tukingwada tan niko. Amen. Akaya ako, kinagin ni John MacArthur, mayan nung tatong. Kagin na, when I become bitter or unforgiving toward others, no, mabaling nga to mape, panantawak ko dapat tole, bitter. Hani? Mabaling to kakukaya mamakoma. Kakukaya pakoma ni karwang to nakataki nyakan. I'm assuming that the sins of others are more serious than my sins. I-assume ko, to liwada ay mas grabe ang taliwa ko ira against God. Ngayon kagin na, the cross transforms my perspective. Tapangumprendi, takingwa ni Jesus, takrus na Kalbaryo, sinalibago na, ipaninganak ko takon natong tuganlog. Through the cross, mega foot the cross, I realized that no sin committed against me, awang buluga, to offense, o luliwa, to kingwa, danyakan, will ever be as serious as the innumerable sins I've committed against God. Nukon natong ipananautang, kamu kaging tumas marake, ikingwada, anne, taliwiliwa tang ira. Masingam mo, kung nasinipagpagana Yafo Jesus, takrus na Kalbaryo, then, kamu buluga karagatang, imangibalo, kamu karagatang, igumafu, takarapatang mo ira, you will stop clutching your record of rights. Ngayon, matidyan mo, to'y walang mo ngaming, tataki ni Jesus, you will lay it all down at the foot of His blood-stained mercy seat. Anak kagyam mo, Lord, nung pinakoma ma, takitakaro tuliwa ko, how can I not forgive them? Amen. Amuno, wawaragi ira, ipagayaya ni Juan. John's joy wasn't in recognition or comfort. It was in the Lamb. Ipagayaya ni Juan, si Jesus lamang awang tutanakwang. Ni pagwanag Diyos ni sa ipreparang, idalang para tapaddatal na yafu. Yari lamang i-focus na patolay na. Yari lamang idyan na joy and comfort na. It was in the Lamb who takes away sin. Anay pakalim no na. His decreasing was His worship. Anikin na to verse 30, yun sa John chapter 3 verse 30. Anong sabi niya? Nung sinabi nila na yung kasama mo dun sa ibayo ng Jordan, nagbabautismo din. Anong sabi niya? Nagkagipaluyaya to ang ngarigang. Kayo mismo makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo.
Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa isang kasalan ko na, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. At ang sabi niya sa verse 30, kinakailangan siyang maging dakila at ako na may maging mababa. He should be great. He must increase kung naman ni Jesus, and I must decrease. Niyarig na ibagina. Ano ini nangyari ka na tabagina? Kagita na ta magkasal ko na. Oh. Yaya ay niyarig na ibagina sa isang ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig kita na abay na. Sinikat daw magkasal. Si Jesus, Iraduana, Iglesia. Ngaming itolay, to pinilian na Diyos to magbabawi, ang mensahe ni Juan, matarad na irangaming, sila ang tinuturing ng Diyos na kanyang Iglesia. At ang Iglesia ay tuturing na parang babaeng ikakasal at ang nobyo ay si Jesus. Ang sabi niya, ako yung abay doon. Kasi, yaya, ikwan ni Juan, ay agalan na itotolay na ito magbabawi. Iprepara na, ipaddatal ng Mesyas. Tapeno sa ngaw na matadday, ngaming itotolay, may tadday kwa ni Jesus. Kagin na sakang yari abay, magayaya nga kapaddatal. Ngunit ang sabi niya, sa uno magin na, ang nangaral na, ikagin na, He must increase and I must decrease. No, ipagayaya tang wawaragi ira if we find our joy in Christ in fulfilling His will. Yatong intero ni patolay ni Juan, awang tutanakwang kinaragana, nukan na maparulo na ipakwa ng Diyos nisa. Tapeno anino, yatong ipagayaya kung yan ang ating kagalakan. When offense knocks, iba tatanga, so may insulto itang, matakitang itang, may pasirangang itang, maakusang itang takantukurog. Away yatang pagakwang, magagawa pa po natin na patawarin sila. Not because they deserve it, but because you don't deserve also. You don't deserve either. Pareho ang deserving itang tapamakoma. Ngayon kafulamang taalo na Diyos pinakoma na itang laga pangaming iliwatang. It was covered by the blood of Christ. It has been paid. Napaganga na. Pinagan ni Jesus. Tadaga na ngamin katagarulyatang. E kung nasibuto kamo kaya mamakoma. Ani rasong kinagig ni kamo ganguri. It is because of self-worth. No idam mo to balorin pagking. Kamuya parigang si Juan Bautista. Ikagin na, He must increase and I must decrease. Ifus ito pagayaya at ang Kristiyano wawaragira ay arian na meterag at pagiging fusto ka. No kaya mo to kakanayong si ko fusto. Awan to pagayaya mo. Magbalik ka lamang to guri mamang. Makapopore lakwang mo. Kang kato, obserban mo rin kay. Oh. Ngayon ifus to pagayaya atang. It rests in being redeemed. Napagang na iliwatang kita karo ugotang marami tayong pagkakamali. Bilangin mo, subukan mong bilangin ang pagkakamali mo sa ginagawa mong tumpak. O ina mo sa ipengta kilowang. Sino mas madam mo? Sino mas mabigat yung pagkakamaling nagagawa natin? Kaya nga kinahabagan lang tayo ng Diyos, kinaawaan niya tayo upang tayo ay maligtas. Because He must increase and you must decrease. Kapag nalaman po nating mabuti, naunawaan nating mabuti, naintindihan nating mabuti kung gaano kabigat ang ating kasalanan, ang ating mga kasalanan, at ang kadakilaan
ng pagpapatawad ng Diyos sa atin, you will find it impossible to withhold mercy. Nukam mo, i-extend, i-allo, tatanakwang, tadelan kaya na kagyam. Isa lang ang ibig sabihin niyan. You don't fully understand God's mercy given upon you. Kamu na komprendi, ikadakal na allo, tuniyawa ng Diyos ni ko. Nata, you are focusing much on your self-worth. Yari to, waragi ira, sa kakaruang masinti itang, di ba? Nukatang mapansin. Nukan na napansin na kingwatang. Naluluto nga, patudeko. Mga reme, dalanab, nasingang niluto tudeko. Sayang lamang, masingmo, pambaba. Masinti ka na sangaw, di ba? May possibility na ganyan. May nalalapinansin na gugugang nga ang ore ngayon. May nalalapinansin ni pastor mo ore. Now, if you ever feel forgotten, kagita na natamak ka, no? You are cast aside, nayag gagig ka, may daganibo nato inafi. Ano ka, da ka nasingang ka, da ka napansin. Di ka napansin for what you've done for Christ. Remember, ibatat ang tumapya. Tandaan natin, mga kapatid, ang anumang ginagawa natin katulad ni Juan, para kay Jesus. Hindi para sa iba natin ginagawa, ngunit para sa Panginoon. It's for Him. At kailanman ay akang tuvuling iyafu magamasingan ng aming. He sees everything. He remembers everything. Ang nakagyan na sangaw, maski lamang ta pinakaalinno to servant na yafu, He will say to you, well done, good and faithful servant. Yatong imakas sa ginang. So, ano yung bukwatang? Anong gagawin natin? Pawaragi ira. Kagita ni Juan, we should also desire to become forerunners of Christ. Nideklara na Bible that John is the forerunner of Christ. Ani ka na forerunner? Awan to tanakwang to focus na life na wala siyang ibang focus kundi ang sabihin kung sino si Jesus. Ipinakilala niyang mabuti kung sino si Jesus sa lahat ng taong nakasalamuhan niya. He never failed to testify. Kinaginayaya, ikordero ng Diyos. He is the Lamb of God that takes away the sins of the world. Yatong dapat ikwatang, ibanderatang, kawanto tanakwang, tukega-fanan na kapakoma, na liwiliwa na tolay, nukan na si Kristo lamang. Amen. And being the forerunner, ikagig ko tani kamutang panguryanang question ko, ipakiyavu ko, are we willing to be like John? Kaya tang ba? Although, kanagaya kagyang to maging para-parefo itang. Kaya tang ba maging kagita ni Juan? Gusto ba nating maging katulad ni Juan? Hindi sa pamamagitan ng kanyang pananamit. Akan to maging gitatang ngayon at klase na sinun na tabi na kayo, tabi na ayam. Akan to sigong kanang tukinan na. Magaging mo sa, kaya ko magbaling to forerunner, kapat taniwan, puro ganta, nasok ka na mo, para si Muwa, puro Korea, puro Ararawang, akan to yari, kaya ko kagyang, no? Akan to tal lugar, tunadyangan na, kasi nesisi na si Juan, tumira siya sa ilang. So ano mo pa, gusto kong maging katulad ni Juan, may ka magpatad, nagtukubo, motor, tatanga-tanga na, natana, isisi ng baging, may nga na pa sa pagpagapo, tuvu, may nga nalatong imim mo, magbalik ka sa tani, ermitanyo. Akan tuyari. No, it's not that. No, it's not that. But, hipagkaragatang ay kagitan na kwang katulad sana ng ginawa ni Juan in the way he pointed people to Christ and exalting Christ in every way. Yatong dapat i-focus na patoletang. Amen. Mas kita abing irani, huwag kingwatang ka VBS. We pointed them to Christ.
being God, Savior, and Lord. Yun ang goal. Mula sa pinakabata, natuturuan hanggang sa pinakamatanda, wala dapat tayong ibang focus kundi to point people to Christ. Kamuy rayangay, pagbalingang tugitang. Ano eh? Pagbaling sa to, ku aming ikagyam mo. No. No? Pagbaling to achievement mo ngaming. Tapangurianang sangaw. Kamu na tageno. You build a religion of human achievement. Akang to religion of divine accomplishment. Yatong itakal to nagduman nagdua. If was to the church is founded in divine accomplishment. No, aniking wanad Diyos para tagkapalyagtang. Awang to ni dufutang, awang to ni contributang. Ngayon, no kagim mo to si Kola pa nagdesisyon. Mayroon ito doon na free will theology, decisionism. Oh. Si Kola pa nagdesisyon. Yatong ingaganan ni John MacArthur to religion of human achievement. Yari, iniiwasan ta. Amen. So, kaya tang maging katulad, gusto nating maging katulad ni Juan, walang ibang focus ang buhay niya, kundi to point people to Christ. Exalt Christ in your life. Yan po. So, ulitin ko lang yung dalawang punto kung ano dapat ang makikita sa atin, kung ano ang laman ng puso ng true great in the kingdom of God, kung sinong tunay na dakila, kung anong hinahangad niya. Una, hinahangad niya ang self-forgetfulness. At ang pangalawa, to be able to lay down everything to exalt Christ. Awanta na ko ang tukaya tang mayon tuto tapatolet ang makan na si Jesus lang. Sapagkat siya lang tagapagligtas. Akan tusitang. We are never the Savior. We can never make people holy. It's only God who can make people holy. Amen. Oh, katangya pa kasanto ito lay. Ani kagin na Biblia. Sinni ima mamakasanto tanit ang uvovog na. Sanctify them by your word. Your word is truth. Ikapakasanto na lamang na tolay ay gafutan Diyos. Baging nalago kamuya pakasanto. Pakasanto ang pula lutan ako. Diba? Oh. Ayar to katang mapelo ko tanatarang ko tutuddo. Anyway, yaw itudo na yafutan litang sa mga fugan. Pagdasalitang Lord, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin kung sino ba ang binibilang na dakila sa iyong kaharian. Katulad ni Juan Bautista, hindi niya kailanman ibinilang ang kanyang sarili na akuin ang karapat-dapat na karangalan para sa iyo lamang. Ngunit kailanman ay hindi siya nagkulang na ituro ang mga tao na ikaw ang dakila, si Jesus ang tagapagligtas. Nawa, Panginoon, ay ganun din ang aming hangarin. Wala po kaming ibang hahangarin kundi ang sabihin sa mga tao na si Jesus ang tagapagligtas, siya ang nagbayad sa kasalanan ng lahat ng magsisisi, pinili mo at tinawag upang iligtas. Maraming salamat, Panginoon, at kami napabilang sa mga taong iyong pinili at tinawag upang ipaalam sa amin ang tunay na misteryo ng iyong pagliligtas na walang iba kundi naaayon lamang sa iyong kagandahang loob. Patuloy mo kaming gawing mapagpakumbaba, Panginoon. Give us always the desire. Fill us with spirit of humility. Tapeno kami atatan nang ipaggimi afo. Kami dam to balor ipaggimi. Nukan na ikaragatan mi ay mapadayawang iyafo Jesus yaya lamang imeyo tagduto patuloy mi. Marayarayaw ka, Ama, kitawang mingaming yaw ni ko tangagan ni Jesus ngayon po mi. Amen.
ako magwitang waragi dasal tang offering. Diyos mi nga makapangatang namin, Lord, mabalo kami ta tudong Lord apo ira to niyawa mo Lord, bendisyon nga mo kari, iuwa ko Lord to gain namin tagifutuan mi Lord. Ana Lord, sa mga babae, tiyempo mi to umay mangyawa Lord to tavong Lord tandi ko. Kari Lord, bendisyon nga mo, may mangyawa Lord ira, anak ko ni Lord apo awan tumiyawa na Lord apo. Ano andi lamang Lord, manlog mi si ko Lord, mga plano Lord, andi lamang to kayo sana apo. Mabalo Lord, marayaw ka. Tayo dasal mi, tamagan niya ako ni Jesus. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. For all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. And thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord.
Ikinto gabuto tumatagit ang aming tapang sa ratang tunasan. Kumagita. Yamami talangin. Marayaw kafu. Mabalabalo kami afuta. Itutong tani kami. Nukunsi kami mapakalin no. Idasal mi afu. Tapakapangwa na Espiritu Santo. Tuketa kami tu futu tu kagita na futu ni Juan Bautista. Futu tu sikaparang mapakalin no. Tapeno ingagan na yafu ni Ilmeo Dodo. Difunan na kami afu. Tapeno makwami atong tamakafi kami no awang ialo. Ikidaw mi afu to tani kami lubet ag ibalay ami. Ay babalong mi ibendisyon mo. Lube kami to sigka pagayaya, sigka sikam. May kafutak pamasikam mo, truta uvovog mo. Mitang pag-afu, sikaw iyodod dumi, marayarayaw ka, sangaw at tinaw ka. Yung idasal mi itangagan ni Jesus. Amen.